Marcus POV. Binato ko sa paderang hawak ko maliit na kahon nang makaalis si Eva. Iniwasan ko si Eva dahil iniiwasan ko masaktan ko siya sa sobrang galit ko sa kanya. Nakipaghiwalay na sa akin si Felicity nang malaman itong ikinasal na ako sa iba. Si Eva ang sinisisi ko. Kung hindi niya ako sineta at hindi kami maghihiwalay. Ni Felicity, kasalanan to ng babaeng yun. Ilang beses akong tumawag kay Felicity para makausap ito at magpaliwanag dito. Pero pinapatay lamang nito ang tawag ko. Natigilan ako nang makitang vacuum sa sahig. Naalala kong nakaawang itsura ni Eva bago't umalis. Shit, Marcus, huwag kang magpapadala sa arte niya. Kastigo ko sa sarili ko. Muling nanumbalik ang inis ko't sinipa ng malakas ang vacuum. Kinabukasan habang pababa ako ng hagdan ay nakaamoy ako ng mabangong aroma ng kape. Nabigla ako dahil naabutan ko nakatalikod si Eva habang nakasuot ng pink ni apron habang abala sa paghalo ng sinangag na kanin. Hindi ko pinahalatang pagkabigla ko nang makita siya. Sino mag-aakala na paghahandaan niya ako ng almusal sa kabila ng ginawa ko sa kanya. Pinili kong ulo ko at inalis ang anumang positive na isipan para dito. Alam ko nakasama to sa plano niya, ang ipakitang mabuti siyang babae para mabilog ang ulo ko. Sinetap niya ako para maging asawa ako at makuha ang loob ko. Pwes, hindi mangyayaring bagay na yon. Hindi magbabago ang tingin ko sa kanya. Hihintayin ko na lang na umabot ng 2 taon ng kasal-kasalang ito at pagkatapos ay magiging malaya na ako. Marcus, ikaw pala. Tara, kain na tayo. Nagluto ako ng dinaing na bangus. Dahil nasabi sa akin ni Mommy na paborito mo to. Kinuha ni Eva ang isang tasa ng kape at tinabot sa akin. Nagtimpla na rin ako ng kape. Tinabi kong kape at tinalikuran siya. Walang salitang iniwan ko siya. Wala akong pakialam kahit mapaso siya sa mainit na kape. Hindi ko masikmurang tingnan ang painosente niyang galaw na parang wala siyang sinirang buhay. Ang galing niyang umarte. Pagdating sa office ay padaskul akong naupo sa swivel chair ko. Nilabas ko ang phone ko at sinubukang tawagan ng nobya. Labis ang galit ko na makitang nakablock na ako sa lahat ng accounts ni Felicity. Natutuliro na ako. Gusto kong magpunta ng Paris. Pero nagpipigil lamang ako. Alam ko na nakamonitor ang bawat kilos ko sa aking ina at ama. Binabantayan ng mga to ang bawat galaw. Hindi ako tanga para hindi malaman yon. Alam ko naman ang gusto ng mga to. Yun ay ang hiwalayan ko nang tuluyan si Felicity. Ano ba kasing pinakain ni Eva sa mga magulang at kapatid ko? At gustong gusto nila to. Yes, even my twin brothers like Eva that much. Pakaramdam ko wala akong kakampi sa mga ito. Maging si Manang Rose ay gusto din si Eva. Ganon din ang mag-asawang si Tita Victoria at Tita Douglas. Nang makita ko sa screen ng cellphone ko na may message, si Eva sa akin na hindi ko to binasa. Pagkatapos ng office hours ay hindi ako umuwi. Inabot ako ng 10:00 ng gabi dito. Wala akong pakialam kung naghihintay si Eva sa akin sa pag-uwi ko. Pasasaan ba't magsasawa rin ito? Pagdating ko sa bahay, ay hindi ko inaasahang makikita ko si Eva na nakatayo sa gilid ng main door na halatang hinihintay ako. Marcus, kumain ka na ba? Nagluto ako ng paborito mo. Hindi ko siya pinansin at dire-diretsong pumahik sa kwarto ko. Bago ko umuwi ay kumain ako sa isang restaurant kaya busog ako. Wala akong balak sabayan ito sa pagkain dahil lang pinagluto niya ako. Dahil wala nang stocks ng mineral water ang mini ref ko sa kwarto ay bumaba ako para kumuha. Natigil ako sa paghakbang na marinig ko si Eva na merong kausap sa phone. Harper naman eh, oo na. Sige gagawin ko na. Saglit na natahimik si Eva, maya-may tumawa to. Sige na, salamat dahil mahal mo ko. Bye na. Bumalik ako sa kwarto ko na nagpupuyos sa galit. Nagagawa pa nitong tumawa sa kabila ng mga ginawa sa akin. Nasir ang relasyon ko samantalang to ay mukhang masaya habang nakikipaglandian sa ibang lalaki. Ibang klase talagang babaeng to. Walang konsensya. Kinabukasan ay mas lalong lumamig ang trato ko sa kanya nang makita ko siyang nakaabang sa akin na hindi ko siya kinausap. Niyang tapunan siya ng tingin na hindi ko ginawa. Marcus, dinig kong tawag niya sa akin. Dream on Eva. Hindi ako madadala sa mga ganyan mo. Isip-isip ko. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Maya-maya ako nakasigaw at mainit ang ulo sa lahat. Mukhang kailangan kong uminom at mabawasan ang init ng ulo ko. Dumiretso ako sa isang bar pagkatapos ng office hour at nagpakalunod sa alak. Nang tumingin ako sa phone ko ay nakita kong si Mommy ang tumatawag sa akin.
Napasabunot ako sa buhok at bumuga ng hangin. Siguradong sinumbong ni Eva sa mami ko ang pagtrato ko sa kanya nitong mga nakaraan. Tsak na makakatanggap ako ng sandamakmak na sermon. Mas lalong nadagdagan ang galit ko para kay Eva. Paano nito nagagawang bilugin ang ulo ng mami ko? Simula pagkabata pa lang ni Eva ay nakita ko ng ibang trato dito ni mommy. Mas madalas na ipag-shopping ni mommy si Eva kaysa sa amin ng anak nito. Hindi lamang yun, lahat ng binibigay ni mommy dito ay pawang mga luxury brand. Walang ginawa si Eva kung hindi ang tumanggap lamang ng mga mamahaling regalo. Pero saan naman napupuntang mga to? Mukhang binibenta yata. Nakahinga ako ng maluwag nang tumigil si mommy sa pagtawag sa akin. Pinatay ko kagad ang phone ko dahil alam kong hindi magtatagal ay si daddy na ang tatawag sa akin para pagalitan ako sa hindi ko pagsagot sa tawag ni mommy. Knowing my dad, sigurado na mas galit pa to kay mommy. Hindi ako umuwi at tumuloy sa isang hotel para dito matulog. Bakit ako uuwi? Asawa ko lang naman sa papel si Eva kaya wala akong pakialam. Kahit naabutin pa siya ng umaga, kakahintay sa akin. 3 araw akong hindi umuwi, office at bar. Diyan umikot ang araw ko sa loob ng 3 araw. Nabigla ako pag uwi ko dahil wala akong nadatnang tao sa bahay. Maliban sa mga pagkain nakahain at kapeng malamig na. Ganun na lamang ang galit ko nang maamoy na panis na ang mga nakahain. Eva! Anak ng, porkit hindi ako umuwi ng ilang araw, hindi na ito naglinis. Pag-arte lang talagang ginagawa nito. Akala nito hindi ako uwi ngayon. At kailan ito balak linisin to? Kapag nalaman lang nitong pauwi na ako, nang tumunog ang phone ko isang malutong na murang bumungad sa akin. Shit Marcus, nasan ka na ba? Napalunok ako nang marinig ang boses ni Dad. Base sa boses nito ay talagang galit na galit ito sa akin ngayon. Hindi ko gustong nagagalit si Dad. Mas malupit pa ito kay Mommy magalit kaya lahat kami magkakapatid ay iniwasang magalit to. Dad, chill. How could I chill right now, Marcus? Instead of you, mga kaibigan ni Ebang nasa tabi niya ngayon kailangan ka niya. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ng mommy mo? You also turn off your phone. Are you avoiding someone, ha? Nahilot kong sentido. Naubusan ako ng idadahilan ko. Hindi ko pwedeng sabihin na ayaw ko marinig ang sermon ni mommy dahil kay Eva. Dahil mas lalo lamang magagalit si dad at mom. Nang marinig ang sinabi ni dad ay ilang beses ako napamura. Agad akong sumakay ng kotse ko at pinasibad to paalis. Eva's mother is dead, son. Halos paliparin kong kotse ko. Hindi ko mapigilang magalit sa sarili ko. Kung sinagot kong tawag ni mommy at hindi ko pinatay ang phone ko, ay malalaman kong nangyari. Shit, pinagbintangan ko pa si Eva ng kung ano-ano. Geneva's POV. Walang patid ako sa pagluha habang nakatingin sa kabaong kung nasaan si nanay na wala ng buhay. Bakit ganun? Ang bilis naman niya kaming iniwan. Hindi ko pa naaabot ang pangarap namin na magtatapos ako. Pinangako ko pa sa kanila nila tatay na sa unang sahod ko sa oras na makapagtrabaho ako ay kakain kami sa labas at sa mamahaling restaurant pa. Yumakap ako kay mommy nang makita ko siya at saka umiyak ng umiyak. Hindi lamang si mommy ang nagko-comfort sa akin. Narito rin sila Charmaine at Harper. Maging sina Kuya Logan, Kuya Thunder, Daddy at sina Tito Douglas. Tita Victoria at ang anak nitong sina Venice at Gab ay nandito din. Awang-awa ako kay tatay. Nakaupo ito sa sulok habang tahimik lang. Si Liam naman ay panay ang luha habang inaalo to ng kambalat ni Harper. Tumingin ako sa pagkaing nasa harapan ko. Kumain ka na, Eva. Alam naming mahirap at masakit para sa'yo ang nangyari. Pero ganun talaga. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang ang buhay ng isang tao. Ani Tita Victoria. Kumain ka dahil tsak na hindi magugustuhan ng nanay mo kung pababayaan mo sarili mo. Halos wala nang laman ng sikmura ko kung hindi kape. Pinipilit ko naman ang sarili ko na kumain pero wala talaga akong gana. Lahat kami ay napatayo sa malakas na sagitsit ng gulong ng isang kotse. Si Daddy at Mommy ay lumabas. Narinig kong pagsinghap ng ilang nakikiramay na para bang nagulat. Nang lumabas ako'y nakita ko si Marcos na dumudugong labi. Habang si Daddy ay hawak-hawak ang kamay habang nakayapos dito si Mommy. Eva, mahinang usal ni Marcos sa pangalan ko. Ewan ko ba, pakaramdam ko ngayon ay wala akong lakas at tuwa na mailalabas para maipakita sa kanyang masaya kung makita siya. 3 araw na akong tumatawag at nagpapadala ng mga messages sa kanya pero wala naman ako natatanggap na reply mula sa kanya. Nang makita kong galit pa rin si Daddy sa kanya ay lumapit ako kay Marcos at tinawakan siya sa kamay. Tapos mo na ba yung mga dapat mong asikasuhin? Natigilan si Mommy at Daddy nang marinig ang tanong ko kay Marcos.
Maging ang asawa ko rin ay naguluhan sa sinabi ko. Hindi kita kinontak at tinawagan katulad ng sinabi ko sa'yo dahil ayaw kong abalahin ka. Eva, hindi ito isang abala. Tiimbagang nawi ka ni Daddy. Binasa akong labi kong nanunuyo na bago muling nagsalita. Dad, I'm sorry po. Kasalanan ko. Hindi ko kasi tinawagan at tinext kaya hindi niya kaagad nalaman. Pagtatakip ko sa asawa ko. Natatakot ako dahil alam kong galit na galit ang daddy ni Marcus. Baka hindi lang isang sapak sa mukha ang matamo ng asawa ko. Ayaw ko namang makita siyang nasasaktan kahit na wala siyang pag-aalala o malasakit sa akin. Dahil katulad ng sabi ng nanay sa akin, ay busugin kong asawa ko ng pagmamahal at pag-aalaga. Nang makapasok kami ni Marcos sa loob ay nagpunta ito sa harap ng ataol ni nanay at umusal ng maikling panalangin. Hinila kong kamay ko sa kanya pero hindi niya ako binitawan. Eva, nagugutom ka ba? Gusto mo ba ng kape? Putol ko sa kanya. Alam kong malayong biyahe kaya gutom ito. Saka nakikita kong awa sa mukha niya. Ayaw kong naawa lang siya sa akin kaya kinakausap niya ako ngayon. Hindi ko inasang hihilahin niyang kamay ko at saka ko niyakap ng mahigpit. Katulad kanina ay bumuhos na naman ang luha ko. Si Nanay, Marcus, iniwan niya na kami. Humahagulhol na yumakap ako sa kanya at sumubsob sa kanyang dibdib. Nagkakausap pa kami tuwing gabi. Nakikinig pa ako sa mga payo niya. Tapos malalaman ko na lang na wala na siya. Ang sakit, Marcus. Sobrang sakit. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lamang akong umiiyak sa dibdib niya habang nilalabas sa mga nasa dibdib ko. Dahil sa yakap niya, pakaramdam ko'y gumaan ang dibdib ko ng ilang araw na napakabigat. I'm so sorry, Eva. Dahil ngayon lang ako dumating para damayan ka. Wika ni Marcos na lalo kong ikinaiyak. Oo, malungkot ako ngayon. Pero ngayong yakap niya ako at nandito na siya, hindi ko maiwasang sumaya. Dahil nandito siya para damayan ako. Kahit na ngayon lang siya ay nagpapasalamat din ako dahil dumating siya. Napuno ng panaghoy at dalamhati ang lahat habang ibinababa sa ilalim ng lupa ang ataol ni nanay. Ngayong araw ang libing at heto kami nila tatay at Liam. Halos hindi makayanan ang sakit. Kaya pala umuwi ng probinsya sila nani at tatay. Dahil yun ang gusto ni nanay bago siya mawala sa mundo. Matagal nang may karamdaman si nanay sa baga at inilihim lang sa amin ni Liam. Kaya pala napakapayat nito at palaging umuubo. At maging ang mga ginagamit nito sa bahay namin noon ay nakahiwalay dahil ayaw niya kaming mahawa. Narinig ko si mommy at daddy ang dahilan kung bakit natustusan ng mga gamot ni nanay kaya tumagal pa to. Pero sadyang hindi nga talaga natin alam kung hanggang saan lang ang buhay ng isang tao. Katulad sa kaso ni nanay, biglaan na lamang tong kinuha ng may kapal sa amin. Nang matapos ang libing ay nanatili kami ni Liam sa tabi ni tatay. Si Marcos din na hindi umalis sa tabi ko. Eva anak, huwag ka na mag-alala sa amin ni Liam dito. Pero tay, Eva makinig ka sa akin. Hindi magugustuhan ng nanay mo kung magmumukmuk ka kasama ako. Alam mo naman ang gusto niya, hindi ba? Yun ay ang mag-aral ka ng mabuti at magtapos. Saglit na sumulyap to kay Marcus. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo noon anak, wika ni tatay. Bago umalis ay ginulo na muna nitong buhok ko. Napansin kong hindi pinapansin ni tatay si Marcus. Marahil ay guni-guni ko lamang yon. Sa biyahe pabalik sa Tagaytay ay tahimik kaming dalawa ni Marcus. Rinig kong ilang beses niyang pagbuga ng hangin. Eva, I'm really sorry. Alam ko nang gago ko sa part na wala ko sa tabi mo nang mawala ang nanay mo. I'm really sorry. Tumingin ako sa kanya nang may lungkot sa mata. Alam ko namang galit ka sa akin, Marcus, kaya hindi kita masisisi. Iniwas ko mga mata ko bago pa niya makita ang luha sa mata ko. Alam kong nalagay sa kontrata na walang dapat akong pakialam sa ginagawa o nagawa niya. Pero bakit ganito? Gusto kong malaman kung nasan siya at wala siya sa tabi ko. Hindi na muling nagsalita si Marcus. Kaya naman nakakabingi ang katahimikan sa paligid naming dalawa. Pagdating sa bahay ay dumiretso ako ng kusina para linisin ang kalat na iniwan ko. Sa taranta ko hindi na ako nagawang linisin ng pagkain hinanda ko para kay Marcus. I sent someone to clean the entire house, Eva. Alam kong pagod kaya ka magpahinga ka na. Tura ni Marcos habang nakatitig sa akin ng kulay abo nitong mga mata. Hindi ko mapigilan ang mapatitig rin sa kanya. Pakiramdam ko ay hinihigop ako ng mga mata nito sa lugar na tanging kaming dalawa lang ang naroon. Bakit ganito? Kahit alam kong galit siya sa akin at hindi niya ako magagawang mahalin ay merong parte sa puso ko na umaasa pa rin. Marcus, sa tingin mo ba ay maganda ako?
Huli na para bawiin kong sinabi ko. Alam ko naman ang magiging sagot niya sa akin dahil palaging hindi ang sagot niya sa tuwing tatanungin ito ng mommy nito. Natigilan si Marcus. Halatang hindi nito inaasahan ang tanong ko. Saglit nitong tiningnan ang kabuuan ko. Katulad ng palagi kong suot ay naka-ripped jeans ako at itim na loose t-shirt ngayon. Ang mahaba kong buhok ay medyo magulo habang nakaharang to sa mukha ko. Why are you asking me that stupid thing, Eva? Alam mo nang sagot dyan. Pero nagtatanong ka pa. Tss. Ani nito bago iiling-iling na iniwan ako. Habang dismayado ang mukha, mukhang kailangan ko nang gamitin ang mga binigay ni mommy sa akin ngayon. Katulad ng pinangako ko kay mama ay bubusugin ko ng pagmamahal si Marcus at aalagaan. Hindi lang 2 taon, ang gusto ko ay panghabang buhay. Pagkatapos kong magluto ay inabangan ko si Marcus sa ibaba ng hagdan na makita ko siya hinanda ko ng pinakamagandang ngiting may bibigay ko sa kanya. Halatang nabigla siya na makita ko na nakangiti at nakaabang sa kanya. Hindi ako magmumukmok dahil alam kong hindi magugustuhan ni nanay kapag ginawa ko yon. Marcus, nagluto ako ng almusal. Tara, sabay tayong kumain. Ang inaasahan ko ilalagpasan niya ako o tatanggihan niya ako. Pero laking gulat ko nang mauna siyang naglakad sa akin papunta ng kusina. Kung hindi ko pa narinig ang pagtawag niya sa akin ay baka nakatulala pa rin ako sa pagkabigla. Habang magkaharap kaming dalawa ay nakatingin lang ako sa kanya habang nakatulala. Hindi kaya sinapian si Marcus? Nilapit kong ulo ko sa mukha nito at pinakatitigan siya ng maigi. Gwapo pa rin at mukhang wala namang sapi. Ganun na lang ang panlalaki ng mata ko. Nang dumukwang din siya at nilapit ang mukha niya sa akin. Pasado ba? Tanong niya, mabilis na inatras kong ulo ko palayo sa kanya. Ha? Napalunok kong tanong. Grabe, ang bango ng hininga ni Marcus. Parang ang sarap amoy-amoyin. Kanina ka pa nakatingin sa akin, Eva. Ano, pasado ba ako sa taste mo? May panunodyo ng tanong ni Marcus habang sumisimsim ng kape. Tinitingnan ko lang naman kung may kulangot ka. Palusot ko saka mabilis na tumayot nagpunta ng sink para kunwari maghugas ng kamay. Nakakahiya. Bakit yun ang naidahilan ko? Really, Eva? Kulangot talaga? Mas lalo ako nakaramdam ng hiya na marinig ko mahina niyang pagtawa. Parang ayaw ko na umupo at humarap sa kanya. Dapat kong pigilan ang sarili ko kapag nasa harapan ko siya. Baka makahalata ito na may nararamdaman ako sa kanya. Oo, may nararamdaman na akong pagmamahal para kay Marcus. Nung una naisip ko na mawala na din ito at kailangan ko lang na kontrolin. Pero hindi ko nagawa. Bawat umaga at gabi ay nasasabik ako makita at mapagsilbihan siya. Nasasaktan ako dahil binabaliwala niyang effort ko. Pero kahit na ganun, hindi ko magawang huminto. Alam kong baka masaktan ako dahil wala siyang nikatiting na pagmamahal sa akin. Kahit na pag-aalala o halaga ay wala ko para sa kanya. Pero gusto kong sumubok. Tama si Harper. Asawa ko si Marcus at may kakayahan ako na angkinin ng asawa ko. Sa ngayon ay gagawin kong lahat para makita niya ang halaga ko nang sa ganon ay matutunan niya akong mahalin. Wala nang sagabal sa gagawin ko dahil hiwalay na ito ang dati nitong fiancé. Oo, masama man pero natuwa ang puso ko nang marinig ko na naghiwalay na sila. Halos mapatili ako sa gulat nang may humawak sa bewang ko. Si Marcus, nilapit pa nitong labi sa tenga ko. Tulala ka na naman, Eva. Sino bang iniisip mo? Wala akong iniisip. Kandautal na sagot ko. Ni ang igalaw ang katawan ko, hindi ko magawa. Tila nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ramdam kong mainit niyang hininga na tumatama sa aking tenga at leeg. Pakiramdam ko ay para akong lalagnatin. Aalis na ako. Thanks for the breakfast. Ani Marcus bago umalis. Naiwan akong tulala habang nakahawak sa tapat ng aking dibdib. Pakiramdam ko ay aatakihin ako sa puso dahil dito. Talaga best? Natutuwang react ni Samantha na sabihin ko sa kanila ni Harper ang plano ko. Masaya kaming marinig yan. Mabuti't naisip mo magpakatotoo na sa sarili mo. Basta wag mong kalilimutan na magtira ng pagmamahal para sa sarili mo, Eva. Kaibigan mo kami, kaya ayaw lang namin na dumating ang oras na masaktan ka ng sobra. Sabi naman ni Harper. Tama si Harper, best. Huwag kang gumaya sa iba na kapag nagmahal ay binibigay ang 100% nila. Parang sugal ng pagmamahal, best. Kapag tinaya mong lahat at natalo ka, kawawa ka. Ayaw namin na makitang duguan ng puso mo at umiiyak ka dahil sa maling tao. Kaya kapag hindi mo na kayang sumugalpay, sumuko ka na lang. Basta tandaan mo lang na nandito kami para sa'yo. Madamdaming litanya ni Samantha.
Hindi ko mapigilan na maging emosyonal at mapaiyak sa mga sinasabi nila sa akin. Nagpapasalamat ako dahil may kaibigan akong tulad nila. Sa oras ng kasiyahan, kalungkutan at kagipitan, ay palagi silang nariyan sa tabi ko para damayan ako. Salamat Samantha, Harper, dahil palagi kayo nasa tabi ko. Para kaming batang nagyakapan ni Samantha habang umiiyak. Si Harper naman ay hindi nakatiis at yumakap na rin sa aming dalawa. Hindi pa rin si Harper nagbago kahit na binabasa ko to ng paulit-ulit, kaya nagpapasalamat din ako ng sobra dito dahil hindi to nagtanim ng sama ng loob sa akin sa kabila ng pagkabigo nito. Hindi na ako nagpasundo kay Manong Kanor dahil hinatid na ako ni na Harper at Samantha. May kotse si Samantha at dito ako nakasakay. Samantalang si Harper ay sakay ng motorsiklo nito habang nakasunod sa amin. Sakto pagdating namin sa bahay ay dumating din ang 3 sasakyan na naglalaman ng mga binili at binigay sa akin ni Mommy. Nagulat ako dahil nakita kong lumabas si Marcos na kasual lamang ang suot. Mukhang kanina pa ito nakauwi. Nakapagtataka naman dahil palagi tong gabi kong umuwi. Minsan pa nga hindi to umuwi. Habang naglalakad palapit sa akin si Marcos ay bahagya pa akong napanganga. Ang tangkad nito lalo sa suot na loose pants. Habang ang matipunong braso nito ay nakikita dahil sa kulay na itim na sando nitong suot. Magulo ang kulot at basa nitong buhok. Tila isa itong Hollywood actor na naglalakad palapit sa akin. Saka lamang ako natauhan nang sikuhin ako ni Samantha ng mahina sa tiyan. Kinapa kong gilid ng labi ko at baka kasi mamaya ay tumulo na palang laway ko. Uuwi na kami, Eva. Mr. Del Rio, formal na paalam ni Harper sabay hila sa braso ni Samantha paalis. Teka, hindi pa ako uwi. Natahimik si Samantha nang bulungan to ni Harper ng magiging storbo lang tayo sa kanila. Napangising dalaga sa sinabi ng binata. Bye Samantha at Mr. Del Rio. Sige na, mag-loving-loving na kayo. Pinandilatan ko ng mata ang mga kaibigan ko habang namumula ng hustong mukha ko dahil sa hiya. Pero nakakatuwa dahil talagang suportado nila ako sa ginagawa ko. Huwag mo nang pansinin ang mga kaibigan ko. Ganyan talaga silang magbiro, pagdadahilan ko. Nang tumingin siya at lumapit sa mga sasakyan, ay nagpaliwanag ako. Ito yung mga binigay sa akin ni Mommy. Hindi ko nagamit ng mga to kaya nilagay na lang ni Mommy sa basement niyo sa mansyon. Kaya naipon ang mga to. Hindi ako mahilig sa mga ganito kaya hindi ko inuuwi. Kumukuha lang ako ng tig-isang pares ng rubber shoes para pang PE ko noon. Natigilan to sa narinig. You mean, this a lot of things was bought by my mother? Hindi mo binenta o ginamit? Hindi makapaniwalang tanong nito. Tumango ako. Paano ko gagamitin? Ang mamahal naman sobra ng mga to. Hindi ako mahilig sa mga dresses, mga sandals, mga bags at alahas. Saka baka mapuno ang bahay namin kapag inuwi ko lahat ng mga to. Lumapit ako sa mga kalalakihang maingat na nagbababa ng mga laman ng sasakyan. Nang patingin ako kay Marcos ay nakita ko na parang nakokonsensya ito habang napapabuntong hininga. Tumulong na rin ito sa amin ng pagkakaraan ng ilang sandali. Lahat ng mga binili sa akin ni Mommy ay mukhang mga bago pa rin. Ang iba ay maliit ng sizes dahil ilang taon na rin kasi ang mga itong nakastocks. Hindi talaga pinamigay o tinapon ni Mommy yung mga to. Nakakonsensya tuloy dahil hindi ko malang ginamit at tinayaan ko lang nakatago. Pero hindi na ngayon. Simula ngayon ay papakinabangan ko ng lahat ng ito. Kung kinakailangang ayusin kong aking pananamit at itsura para mapansin ng asawa ko ay gagawin ko. Dahil sa pagbabago ng pakikitungo ni Marcos kay Eva, ito na kayang simula na maganda nilang pagsasamahan. Ma-realize na kaya ni Marcos na lahat ng maling tingin niya kay Eva ay pawang maling akala niya lamang. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.